Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Mathematics for Grade 1, Week 1, Day 1. Our objectives: describe a rectangle according to the number of sides and corners, recognize rectangles in their surroundings, and identify rectangles of different sizes and orientations. Ngayon, ano ang inyong nakikita sa larawan? Kung ang sagot nyo ay brown envelope, tama. Ano ba ang hugis nito? Tama, ito ay isang parihaba o rectangle. Ito ay may tinatawag na gilid at sulok. Alin kaya ang tinatawag na sulok at gilid sa rectangle? Ito ang tinatawag na gilid o side sa English. Ito naman ang tinatawag na sulok o corner. Ilang side mayroon ang parihaba? Bilangan nyo nga. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tama, may apat na side o gilid ang isang rectangle. Ano ang masasabi ninyo sa gilid o side nito? Kung ang sagot nyo na ang side ay tuwid o straight line, tama kayo. So, ang side o gilid ng rectangle o parihaba ay tuwid o straight line. Ito naman ang sulok o corner. Yan. Ano ang masasabi nyo sa sulok o corner? So, ito ay patusok. Makikita nyo, patusok siya. Kung saan nagtatagpo ang dalawang gilid. Diba? Kapag tayo ay nag-drawing ng side, doon yung dulo at dulo ng dalawang side, yun yung magiging corner. Okay? Yan. So, dito, lagyan natin ng highlight. Ito yung straight line na side at ito naman yung isa pang side. So, yung dulo ng dalawang side, pag pinagtagpo, yun yung nagiging corner. So, ang sulok ng parihaba ay tinatawag din na square corners. Bakit kaya? Alamin natin kung bakit ba ito tinatawag din na square corners. Tingnan ninyo ang nasa screen. Tinatawag ito na square corners dahil makakabuo tayo ng square sa corner nito. Ito is square corner dahil makakabuo nga tayo. So ngayon, tingnan ninyo ang nasa larawan. Kailan masasabi na ang sulok ay square corner? Sa hugis na ito, alin kayang sulok ang square corner? Ito lang. Ito ang square corner. Paano kaya yung dalawa? So, hindi yan kasali. Bakit? Dahil hindi tayo nakabuo ng square. Tatlo ang corner nito, pero isa lang ang square corner. Dito, makakabuo lamang tayo ng triangle na corner, pero hindi square. Ilang square corner mayroon ito? Siyempre, apat. Ilang sides nga mayroon ito? Tama, apat din. So ngayon, magkakapareho ba ang sukat ng sides? Kung ang sagot nyo ay hindi, tama kayo. Kasi kung mapapansin nyo, dito, ang sides nila ay mahaba. Dito naman, mas maikli, pero magkasing haba sila. Kaya ito tinawag na parihaba sa Tagalog dahil ang dalawang sides ay mahaba at mas maiksi naman yung dalawang sides. So mula sa salitang haba, kaya parihaba. Tandaan, ang parihaba o rectangle ay may dalawang mahabang sides. Ang parihaba
o rectangle ay may apat na gilid. Ito din ay may apat na square corners. Tandaan nyo yan. Ang dalawang magkatapat na gilid o side ay may magkaparehong haba. Ano naman ang masasabi ninyo sa dalawang magkatapat na side o gilid? Kagaya nito, sila ay magkasing haba. Nasabi ko na ito kanina na ang dalawang magkatapat na side ay magkasing haba. Ito namang dalawa ang magkasing haba. Ngayon, subukan ninyong gawin ito. Isulat sa loob ng hugis kung ito ba ay parihaba o rectangle. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para pag-isipan kung alin ba sa mga ito ang rectangle. So, meron lamang tayong tatlong sagot dito. Sige nga, alin kaya sa tingin ninyo dito ang rectangle? Kung ang sagot nyo ay ito, at ito, tama kayo. Bakit may X yung iba? Yan. So, dito, kaya hindi ito rectangle, may apat siyang sides, may apat din na sulok, mayroon ding mahaba na sides, pero hindi tayo makakabuo ng square corners dahil paslant yung side niya. No? Itong dalawang side paslant, tapos hindi pa magkapantay yung dalawang mahabang side. Dapat magkapantay to. So, hindi ito rectangle. Bakit naman hindi ito? So, alam na alam nyo na dahil ito ay triangle. Eh, teacher, bakit po ito hindi rin po ito square? Kung mapapansin nyo, nakaslant siya. Pag tayo bumuo dito ng square corner, hindi rin tayo makakabuo. Ganon din naman dito, no? Medyo mataas yung nandito kapag tayo ay gumawa dito ng shape, hindi square corner ang ating mabubuo. Kaya ito lamang tatlo ang may hugis na rectangle. Ngayon, tumingin nga kayo sa paligid ninyo at humanap ng mga bagay na hugis parihaba o rectangle at ipaliwanag nyo kung bakit ito naging rectangle. So ngayon, yan. Tingnan ko nga kung naunawaan ninyo ang rectangle. So maaari kayong gumuhit sa inyong papel ng rectangle. Kagaya nito. Pwede siyang patayo, pwedeng pahiga, pwedeng maliit, pwedeng malaki, basta tandaan, kailangan ito ay may apat na sides. Ang dalawang sides ay mahaba pero magkasing haba sila at ang dalawang side ay mas maiksi pero magkasing haba sila. Makakabuo tayo ng apat na square corners. Yan, kagaya nito. So ngayon, ulitin natin, ilang sulok o side mayroon ng parihaba? Apat. Ilang square corners mayroon ang parihaba o rectangle? Apat. Ano ang masasabi ninyo sa dalawang magkatapat na gilid o side ng parihaba? Ito ay magkasukat o magkasing haba. So yung dalawang mahaba, sila yung magkasukat at yung dalawang maikli na magkatapat, sila naman ang magkasing haba o magkasukat. Tandaan, ang parihaba ay may apat na side o square corners. Ang dalawa magkatapat na side ay magkasing haba. Ngayon, sagutan nyo nga ito. Which of the following is a rectangle? Kung ang sagot nyo ay A, tama kayo. Number 2, what kind of corner does a rectangle have? Sige, anong pinag-aralan natin? Ano nga ang corner mayroon ng rectangle? Ito ay square corners. How many corners does a rectangle have? So, definitely, it's 4, diba? How many sides does a rectangle have? So, syempre, ang dali lang yan kung nakinig kayo. 4 din. Merong 4 sides at 4 corners. At meron ding 4 square corners. Which among the objects below has a rectangle? So, ang sagot, letter D.
Naway may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli nating talakayan. Paalam!